Sa panahon ngayon na mas marami ng Pilipino ang naglalakbay para magtrabaho, magbakasyon, bumisita sa pamilya o magsimula ng bagong buhay, napakahalaga na alam natin ang mga karaniwang tanong sa Customs and Immigration sa airport. Marami sa atin ang nakakaramdam ng kaba, lalo na kung unang beses lalabas ng bansa o may hindi magandang karanasan sa mga naunang biyahe. Bilang isang Pilipino, natural sa atin ang pagiging masunurin at magalang, pero minsan, sa sobrang nerbiyos, hindi natin alam kung paano sasagutin ang ilang tanong na napaka-basic lang pala. Maraming nababalitang offloaded, nare-reject o inaabala ng matagal dahil hindi handa ang kanilang sagot at dokumento. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakakaraniwang tanong sa Customs and Immigration na dapat mong malaman, kasama ang tunay na mga halimbawa, karaniwang sitwasyon ng mga kababayan natin at paliwanag batay sa totoong practice ng immigration sa iba't ibang bansa. Hindi ito haka-haka. Lahat ng tatalakayin natin ay nakabatay sa mga real-life experiences ng mga Pilipino, pati na rin sa standard immigration protocols ng mga bansang tulad ng Singapore, Japan, South Korea, UAE at Europe. Layunin ng video na ito na bigyan ka ng kaalaman, kumpiyansa at tamang mindset upang maging maayos, mahinahon at handa sa iyong biyahe. Dahil ang totoo, hindi kailangan ng kahit sinong Pilipino na kabahan kung alam mo ang gagawin. Tandaan, sa airport, information is power at ang pagiging handa ang susi para hindi ma-offload, hindi ma-question ng matagal at higit sa lahat para masimulan mo ang iyong paglalakbay ng may saya at kapanatagan. Unang tanong, what is the purpose of your travel? Ito ang pinakaunang tanong na halos hindi maiiwasan. Simple lang siya, pero ito ay ang tanong kung saan maraming Pilipino ang agad kinakabahan. Sa immigration rules ng halos lahat ng bansa, lalo na sa Asia at Europe, mahalagang malinaw kung bakit papasok ang isang traveler. Ang paliwanag ay dapat maikli, diretso at tumutugma sa iyong dokumento. Halimbawa, kung turista ka, sabihin mo lang ng diretso, I'm traveling for tourism, to visit attractions and explore the country. Huwag magbigay ng sobra-sobrang detalye na hindi naman hinihingi. Sa tunay na karanasan ng mga kapwa nating Pilipino, mas nagiging komplikado ang proseso kapag masyado tayong nagkukwento ng hindi naman kailangan. Kung ikaw ay bibisita sa pamilya, normal na tanong ang sino ang bibisitahin mo o gaano katagal kang mananatili. Siguraduhin na tugma sa iyong invitation letter, itinerary o return ticket ang iyong sagot. Base sa research at testimonya ng libu-libong Filipino travelers, mas tumatagal ang questioning kung nag-aalangan o hindi sigurado sa sagot. Kahit ang mga OFW na may legal papers ay tinatanong nito para lamang ma-verify ang consistency. Isang halimbawa, si Maribel, 52, nagpunta ng Japan bilang turista. Nang tanungin kung ano ang purpose ng travel, sinabi niyang to visit my daughter pero sa ticket niya, hotel ang nakalagay. Dahil hindi tugma, inusisa siya ng matagal. Kaya tandaan, kung bibisita ka sa anak, dapat may invitation letter o proof of residency nila. Sa madaling salita, ang sikreto ay klaro, consistent at confident. Kung ano ang totoo at kung ano ang nasa dokumento mo, iyon lang ang dapat na sabihin. Hindi kailangan ng paligoy-ligoy at lalong hindi kailangan ng sobrang kwento. Pangalawang tanong, how long will you stay? Ito ang pangalawang pinaka-common na tanong. Simple lang, pero dapat laging nakabase sa iyong return ticket. Sa immigration systems ng karamihan sa bansa, tinitingnan nila kung ikaw ba ay may balak tumakas o mag-overstay. Kaya siguraduhin kabisado mo ang petsa. Hindi kailangang eksaktong oras, pero dapat malinaw. Halimbawa, I will stay for 10 days or 2 weeks. Maraming Pilipino ang nakakalimot dito lalo na kung nagmadali sa bookings o maraming pinagmamalasakit sa Pilipinas. Isang karanasan, si Tito Rolando, 61, excited pumunta sa Singapore. Nang tanungin kung gaano siya katagal, sumagot siya ng, depende po, baka 1 linggo, baka 2 linggo. Naghinala ang officer dahil hindi ito tugma sa return ticket. Resulta, mas mahabang questioning.
Research sa travelers forums at immigration reports ay nagsasabing ang inconsistency ang #one reason kung bakit tumatagal ang verification. Kaya ang pinakamainan, memorize your travel dates. Kung may itinerary ka, mas maganda. Kung business trip, kadalasan tinatanong kung kailan ka babalik para matiyak na hindi ka magtatrabaho ng walang permit. Kung ikaw ay turista, normal lang din tanungin kung saan-saan ka pupunta. Hindi ito interrogation. Gusto lang nilang malaman kung handa ka at hindi ka wandering tourist na walang direksyon. Ang immigration ay trained para obserbahan ang mga taong nag-aalangan o hindi sigurado. Kaya kapag kabado ka, huminga lang ng malalim at sagutin ang kalmado. Huwag kang magsabi ng, hindi ko po sure, dahil pula agad ito sa mata ng officer. Ang pinakamahalagang prinsipyo, kung ano ang nasa ticket, iyon ang sasabihin. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong tanong. Where will you stay? Normal sa imigrasyon na itanong kung saan ka tutuloy. Para sa mga Pilipinong turista, dalawang sagot ang karaniwan, hotel o kamag-anak. Kung hotel, siguraduhin na may booking confirmation ka. Even screenshot lang sa phone ay sapat na sa maraming bansa. Sa research ng Philippine Travel Agencies, 7 sa 10 Filipino travelers ang nakaka-experience na hilingin ang hotel booking, lalo na sa Japan, Korea at Schengen countries. Kung bibisita ka sa kamag-anak, dapat may invitation letter, address at contact number ng taong tutuluyan mo. Marami ng Pilipino ang na-offload dahil sinabi nilang sa friend po pero hindi nila alam ang exact address. Tandaan, kung hindi mo alam ang address, iisipin nilang hindi ka legit visitor. Halimbawa, si Ana, 34, pupunta sa South Korea. Nang tanungin kung saan siya titira, sinabi niyang sa Yunpong-gu po sa kaibigan ko. Tinuloy siya, pero hiniling ng officer ang full address. Buti na lang at nakasulat sa notebook niya. Kung wala iyon, malamang na-offload siya. Based sa global immigration protocols, ang travelers na walang malinaw na accommodation plan ay itinuturing na potential risk, either mag-o-overstay o magtatrabaho ng ilegal. Kaya ang payo ng mga immigration experts, alamin ang kumpletong address bago lumipad. Kung ikaw ay OFW, iba ang proseso dahil may employer accommodations kang nakaayos. Pero kahit OFW, tinatanong pa rin minsan para ma-verify ang consistency. Hindi kailangan ng fancy hotel para maging credible. Ang mahalaga, may malinaw kang place of stay. Kahit budget hostel, okay. Kahit Airbnb, okay. Kahit bahay ng pinsan, okay. Basta alam mo ang detalye. Sa huli, ang tanong na ito ay para lang masiguro na hindi ka homeless tourist na pwedeng maging liability sa bansa na pupuntahan. Pang-apat na tanong. How much money are you bringing with you? Ito ang tanong na madalas magdulot ng kaba sa mga Pilipino, lalo na kung first-time traveler. Sa maraming bansa, Japan, Singapore, South Korea at lalo na Europe, mahalaga sa immigration na malaman kung may sapat kang pera para sa buong biyahe. Hindi ibig sabihin na dapat milyonaryo ka, pero dapat reasonable at realistic ang laman ng budget mo. Base sa travel research, karamihan ng bansa ay may tinatawag na daily travel budget requirement. Halimbawa, sa Europe, maaari itong 60 to 100 euros per day depende sa bansa. Hindi ka nila hihingin ng eksaktong halaga, pero gusto nilang malaman kung hindi ka magiging financial burden habang nandoon ka. Sa karanasan ng maraming OFWs at turista, hindi naman madalas hinahanap ang pera mismo. Mas madalas ang tanong ay para malaman kung ikaw ay financially prepared. Halimbawa, pag tinanong ka ng officer kung magkano pera mo, pwede mong sabihin, I have enough for my 7-day trip, including accommodations and food. I also have my ATM and credit card as backup. Isang tunay na kwento.
Si Benji, 45, nagpunta sa Taiwan na may dalalang 8,000 pesos at umaasa sa debit card. Nang tanungin kung magkano ang pera niya, kabadong sumagot. Dahil sa tensyon, parang hindi convincing ang tone niya. Inabala siya ng officer at tinanong kung may bank statement siya. Mabuti na lang, may photo siya ng kanyang bank balance. Lesson, hindi required pero malaking tulong kung may backup proof. Hindi ibig sabihin na dapat magpakita ka agad ng pera, hindi. Basta maging malinaw at confident na may sapat ka para sa trip mo. Kung kaya mong magbigay ng rough estimate, mas mabuti. Iwasan ang hindi ko po alam. Dapat handa ang sagot. Panglimang tanong, do you know someone in this country? Ang tanong na ito ay madalas na sensitibo para sa mga Pilipino dahil marami sa atin ay may pamilya, pinsan, kaibigan o kapitbahay sa abroad. Hindi masama na may kilala ka sa bansa, pero dapat totoo ang isasagot mo. Sa immigration, mahalaga ang honesty dahil ang pagsisinungaling tungkol dito ay itinuturing na red flag. Kung turista ka at may kakilala pero hotel ka nakabook, pwede mong sabihin, I have friends here but I'll be staying in a hotel. Marami ng Pilipino ang nahirapan sa questioning dahil nagkamali sa ganitong detalye. Ang iba naman ay natatakot magsabi na may kamag-anak dahil baka isipin ng officer na magtatrabaho sila ng ilegal. Pero ayon sa research at testimonya ng frequent travelers, mas malala ang epekto kapag nahuli kang nagsisinungaling. Halimbawa, si Rika, 28, nagpunta sa Dubai. May auntie siya doon pero gusto niyang magmukhang turista kaya sinabi niyang wala siyang kilala. Nang tanungin siya kung bakit may UAE number siya sa phone at bakit maraming messages tungkol sa pickup arrangements, doon siya nahiratan. Tinanggap pa rin siya pero muntik na siyang ma-offload. May mga pagkakataon din na kailangan ng contact details ng taong kilala mo lalo na kung doon ka titira. Sa mga bansang gaya ng Australia at Canada, normal ang verification na ito. Kung wala ka naman talagang kilala at turista ka lang, simple lang ang sagot. No, I don't know anyone here. I'm here for tourism. Sa kultura nating Pilipino, natural tayong friendly at nakakahiya minsan magsabi ng totoo kung feeling natin may negative perception. Pero tandaan, sa immigration, ang katotohanan ang pinakamalaking proteksyon mo. Hindi kailangan ng sobrang paliwanag. Ang mahalaga, consistent ka. Pang-anim na tanong, what do you do for a living? Ito ang tanong na gustong malaman ng immigration para matiyak na ikaw ay may matatag na dahilan para bumalik sa Pilipinas. Ang tawag dito ay ties to home country. Para sa mga Pilipino, ito ang isa sa pinakaimportanteng tanong dahil kung hindi convincing ang trabaho mo, mas malaki ang chance na pagdududa kang maghanap ng illegal work abroad. Kung employed ka, dapat malinaw ang sagot. Halimbawa, I work as a cashier at Dabla for 3 years. O kaya, I'm a teacher at La. Kung may dala kang COE, Certificate of Employment, mas maigi. Hindi naman ito laging hinahanap, pero malaki ang tulong kung sakaling i-verify. Kung self-employed ka, freelancers, online sellers o may maliit na negosyo, okay lang ito. Dapat lang alam mong ipaliwanag. Base sa research, ang mga self-employed travelers ang madalas na nade-delay dahil hindi nila maipaliwanag ng maayos ang nature ng kanilang income. Hindi naman kailangan ng super technical details pero dapat malinaw. I run a small online store selling clothes o I work as a freelance video editor. Isang tunay na sitwasyon. Si Lani, 32, virtual assistant. Nang tanungin ng officer kung ano ang trabaho niya, sinabi niyang online work. Hindi siya pinabayaan hanggang hindi niya na ipapakita ang kontrata niya. Buti na lang may email confirmation siya. Kung unemployed ka naman pero may sponsor, tulad ng anak o asawa, importante na may proof of support. Sa mga bansang may strict rules gaya ng Japan, normal ang ganitong tanong para matiyak na hindi ka magiging illegal worker. Sa kultura nating Pilipino, madalas nakakadagdag sa kaba ang hiya at pagiging mahiyain. Pero tandaan, trabaho ang simpleng sagot, hindi kwento.
Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-7 tanong, have you traveled before? Isa ito sa mga tanong na gustong malaman ng officer para makita kung ikaw ay experienced traveler o first-timer. Kung nakapunta ka na ng ibang bansa, mas mataas ang chance na mabilis ang iyong screening dahil ibig sabihin sinunod mo ang rules at bumalik ka ng maayos. Based sa immigration trends, ang mga taong may travel history sa Singapore, Hong Kong, Thailand at Malaysia ay mas mabilis na napapaklear dahil ito ang tinatawag na low-risk travel profile. Kung first time mo naman, walang problema. Hindi ibig sabihin na basta first-timer ka, i-offload ka. Gusto lang malaman ng officer para matukoy kung kailangan nilang magbigay ng extra verification. Ang tamang sagot ay simple lang. No, this is my first time traveling abroad. Huwag ikahiya dahil normal ito sa karamihan ng Pilipino. Isang kwento, si Nanay Elsa, 63, unang beses lalabas ng bansa papuntang Korea para bisitahin ang apo. Nang tanungin kung may travel history siya, sinabi niyang wala pero may complete documents siya. Invitation letter, family photos, itinerary, travel insurance. Dahil kompleto, mabilis siyang na-approve. Kung marami ka nang napuntahan, huwag na maglista ng 10 bansa. Sabihin mo lang ang ilan. Yes, I've been to Singapore and Malaysia before. Maraming Pilipino ang nagkakamali kapag nagsisimulang nagkwento ng sobra. Tandaan, hindi open forum ang immigration. Sagutin mo lang ang tinatanong. Ang immigration ay trained para makita kung ang traveler ay may posibilidad mag-overstay. At ang best assurance nila ay kung may record ka nang bumalik ka sa Pilipinas sa nakaraan. Kaya tandaan, first-timer ka man o hindi, wala kang dapat ikabahala kung totoo at simple ang sagot mo. Pang-8 tanong, do you have travel insurance? Hindi lahat ng bansa ay nagre-require ng travel insurance, pero may mga bansa, lalo na sa Europe, Schengen area, na mandatory ito. Kahit hindi required, lagi itong plus point sa immigration dahil ibig sabihin, handa ka at may kakayahang mag-handle ng emergencies. Sa research ng travel agencies, 80% ng mga Pilipinong nagkaproblema sa immigration ay walang travel insurance, kaya mas maraming tanong na ibinabato sa kanila. Kung meron ka, napakadaling sagutin. Yes, I have travel insurance for the entire duration of my trip. Maaali pang itanong kung magkano ang coverage. Kadalasan, minimum 30,000 euro sa Europe. Kung wala naman at hindi naman required, sabihin mo lang, no, but I understand it's optional for my destination. Hindi ito automatic red flag pero dapat malinaw na alam mo kung required o hindi. Isang totoong kwento, si Jomar, 29, papuntang Germany. Dahil Schengen country ito, hiningan siya ng insurance. Hindi niya alam na required pala kaya hindi siya pinayagang sumakay kahit may visa siya. Kailangan niyang bumili ng insurance on the spot. Maswerte siyang may service counter doon. Marami ang hindi. Para sa mga Pilipino, lalo na seniors, travel insurance ay malaking tulong. Marami sa ating kababayan ang naglalakad, namamasyal at hindi maiwasang mapagod o masaktan. Kahit simpleng food poisoning, malaking gastos na sa abroad. Kaya bukod sa immigration approval, personal protection mo rin ito. Kung turista ka, ang pagkakaroon ng insurance ay nagpapakita na responsableng traveler ka. Kung bibisita ka sa kamag-anak, ito ay patunay na hindi mo sila aasahan kung may emergency. Sa madaling salita, kung kaya mong kumuha ng insurance, gawin mo. Nakakabawas ka ba at nakakadagdag credibility? Pang-9 na tanong, who is paying for your trip? Isa ito sa pinaka-critical na tanong, lalo na para sa mga Pilipino. Bakit? Dahil madalas, family-supported o sponsored ang travel natin. Kapag ikaw ang nagbabayad para sa sarili mong trip, madali lang. I am paying for my own trip. Pero kung may sponsor ka, dapat handa ka sa follow-up questions.
Kung anak mo ang sponsor, ipakita ang proof of relationship, birth certificate, photos, messages, remittance receipts. Kung boyfriend o girlfriend ang sponsor, mas mahabang verification ang posible. Hindi dahil sa discrimination, kundi dahil sa dami ng kaso ng fraud at human trafficking. Isang karanasan, si Alma, 48, sponsored ng live-in partner niya sa Canada. Dahil hindi sila kasal, hiningian siya ng proof of relationship. Buti na lang may pictures, travel photos at affidavit sila. Sa immigration rules, mahalaga ang financial responsibility. Ayaw nila ng traveler na walang kakayahang tustusan ang sarili. Kaya kung sponsored ka, dapat malinaw kung sino ang sumusuporta at gaano katagal. Sa kultura nating Pilipino, natural na tumulong ang pamilya. Halos lahat ng OFWs nagpapasponsor ng magulang o kapatid. Walang problema ito, basta consistent ang sagot mo at kumpleto ang papel. Kung company trip naman, dapat may company letter o travel order. Ang dapat iwasan, sabihin mong ikaw ang nagbabayad pero sponsor pala ang partner mo. Sabihin mong sponsor ang anak mo pero wala kang proof. Magbigay ng sobrang detalye na lumalayo sa tanong. Sa immigration, hindi kailangan ng drama. Totoo, malinaw at straight to the point ang pinakamagandang sagot. Pang-10 tanong. When will you return to your home country? Ito ang tanong na nagbibigay sa immigration officer ng kumpiyansa na ikaw ay babalik sa Pilipinas at hindi magtatago o mag-overstay. Sa research ng International Air Transport Association, IATA, at iba pang border control studies, ito ang isa sa pinaka-critical na tanong para masukat ang intent to return. Kaya napakahalaga na ang sagot mo ay diretso, malinaw at hindi nagdududa. Lagi itong nakabase sa iyong return ticket, kaya huwag magbigay ng sagot na depende po, tingnan ko po o hindi pa ako sigurado. Red flag agad ito dahil nagpapakita na baka wala kang definite plan na umuwi. Sa halip, sabihin mo ng simple at confident, I will return on March 12. My return flight is already booked and confirmed. Kapag ganito kasimple at katiyak ang sagot, madali itong tanggapin ng officer dahil tugma ito sa kanilang standard risk assessment. Kadalasan, tinitingnan nila ang sumusunod: return ticket at confirmation, trabaho o negosyo sa Pilipinas, pamilyang babalikan, commitments tulad ng trabaho, anak o negosyo. Ayon sa mga pag-aaral sa immigration psychology, ang mga travelers na may strong home ties, work, family, financial responsibilities ay mas mabilis maklear dahil malinaw na may dahilan silang bumalik. Kaya hindi masama banggitin kung may trabaho kang babalikan, may due date ka sa opisina o may anak kang kailangan mong asikasuhin. Hindi ito pagmamayabang, ito ay pagbigay linaw. Totoong sitwasyon. Si Carlo, 27, papuntang Korea. Nang tanungin kung kailan siya babalik, sagot niya, next week po, may trabaho po ako sa Monday. Sa loob lamang ng 1 minuto, stamp agad, approved. Dahil malinaw, direct answer at may strong tie. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-over-explain. Hindi mo kailangan ng mahabang kwento o kung ano-anong dagdag. Ang rule, be concise, be consistent. Para naman sa senior travelers, mas madali pa ito dahil kadalasan ay may malinaw silang dahilan para bumalik, regular medication, pamilya, at iba't ibang personal commitments. Sa kabuuan, ang tanong na ito ay hindi para guluhin ka, kundi para tayaking ikaw ay isang responsableng bisita na marunong sumunod sa batas ng bansang pupuntahan mo. Ang malinaw na sagot ay susi para sa mabilis, smooth at stress-free na immigration process. Pangwakas na kaisipan. Sa bawat paglipad ng isang Pilipino, dala natin hindi lang ang ating pasaporte, kundi pati ang ating pagpapahalaga sa pamilya, kultura at pagiging masipag at magalang. Ang customs at immigration ay hindi kalaban. Sila ay gatekeepers na nagtitiyak na ang bawat bumibisita sa kanilang bansa ay ligtas, responsable at may malinaw na layunin. Kadalasan, ang stress ay nanggagaling hindi dahil mahilap ang proseso, kundi dahil hindi tayo handa sa mga basic questions na paulit-ulit lang naman sa bawat airport sa buong mundo. Ang 10 tanong na tinalakay natin ay hindi lang basta listahan.
Ito ay gabay para sa bawat Pilipinong naghahangad ng maayos, ligtas at walang abalang paglalakbay. Kapag alam mo ang sagot, dala mo ang tiwala sa sarili. Kapag consistent ka, hindi ka matatakot. Kapag totoo ka, wala kang dapat itago. Sa dami ng kwento ng ating kababayan, OFW man, turista, senior traveler o first-timer, isang bagay ang laging malinaw. Ang seguridad ay nagsisimula sa pagiging handa. Kung dala mo ang tamang dokumento, tamang impormasyon at tamang asal, kahit gaano ka-strict ang bansa, magiging maayos ang iyong pagdating. Sa huli, ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa pagdating sa ibang bansa. Ito ay tungkol sa paglago, pagkuha ng bagong karanasan at pagdadala ng kabutihang Pilipino saan ka man mapunta. Kaya bago ka muling lumipad, balik-balikan ang mga tanong na ito. Gawin mo silang gabay. Dahil kapag alam mo ang sagot, hindi ka natatakot, nagiging malaya ka. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.